Ang luha sa loob ng bahay kubo. Ang tunay na yaman ng prinsipe ng Dubai. Mga kaibigan, may isang hindi kapanipaniwalang pangyayari ang naganap. Ito pala ang tunay na kahulugan ng karangyaan. Ito ang mga katagang binitawan ni Prince Hado ng Dubai, isang bilyonaryo na may ari-arian na higit pa sa kayamanan ng buong lungsod, habang tumutulo ang luha sa loob ng isang maliit na bahay kubo sa gitna ng palayan sa Pilipinas. Bakit ang isang miyembro ng royal family na nakatira sa 7-star hotels, nagmamay-ari ng gintong palasyo, at namumuhay sa sukdulang yaman, ay humagulgol sa isang payak na kubo na gawa sa kawayan at nipa? Nagsimula ang lahat 3 linggo na ang nakararaan. Habang pabalik sa Dubai galing sa isang pulong sa Southeast Asia, isang napakalakas na bagyo ang namuo sa West Philippine Sea. Dahil dito, kinailangang magsagawa ng emergency landing ang kanilang private jet sa Pilipinas, partikular sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Alam nyo ba? Ang pamilyang ito na namihasa sa mga palasyong puno ng diamante ay tuluyang nabago ang pananaw sa buhay dahil sa simpleng ganda ng Pilipinas. Mula sa gintong inidoro tungo sa simpleng tabo at timba, mula sa hapunan na nagkakahalaga ng ₱250,000 tungo sa mainit na lugaw at taho, mula sa paraisong gawa ng tao tungo sa luha ng kagalakan sa gitna ng natural na kalikasan. Pagkabalik sa Dubai, ang mga ikinilos ng prinsipe ay yumanig sa buong gitnang silangan. Ano nga ba ang nakita niya sa Pilipinas? Ako po si Amina, ang interpreter ng royal family sa loob ng 15 taon. Hayaan niyong isalaysay ko ang aming nasaksihan. Ako ay may amang Pilipino at inang Lebanese, kaya't ako ang napili ng pamilya dahil sa aking kakayahan sa wika. Si Prince Hado, 26 taong gulang, ay pangalawa sa linya ng trono. Kasama niya ang kanyang asawang si Princess Fatima at mga anak na sina Prince Omar, 19, at Princess Aisha, 16. Ang yaman ng prinsipe ay hindi mabilang may sarili siyang palapag sa Burj Al Arab, 30 rest house sa buong mundo, at dosenang private jets. Nang lumapag kami sa Naya, ang unang impresyon ng prinsipe ay masyado itong simple at luma kumpara sa kumikinang na airport ng Dubai. Nag-alala ang prinsesa dahil hindi ito kasing agarang asikasuhin gaya ng nakasanayan. Ngunit nang magsimula ang proseso ng imigrasyon, dumating ang unang gulat. Inaasahan ng prinsipe ang espesyal na VIP treatment kung saan yuyuko ang lahat sa kanila. Sa Pilipinas, magalang ang mga staff, panay ang sir at ma'am at may kasamang ngiti, ngunit wala ang labis na takot o pagsamba. Naramdaman ng prinsipe na iginagalang siya bilang tao, hindi dahil sa kanyang kapangyarihan. Sa baggage claim, nagtaka si Princess Aisha. Bakit walang espesyal na daanan ang gamit natin? Nakipagsabayan ang kanilang Louis Vuitton na maleta sa mga balikbayan box ng mga overseas Filipino workers OFW. Nakita nila na ang lahat ay pantay-pantay na naghihintay. At may mga Pilipinong nagtutulungan pa sa pagbuhat. Dahil sa baha dulot ng bagyo, hindi umubra ang limusin. Ang mungkahi ng staff, sumakay sa isang malaking van na sanay sa baha. Sa kauna-unahang pagkakataon, sumakay ang pamilya sa isang hindi luxury vehicle. Habang binabagtas ang EDSA, nakita nila ang realidad, mga taong naglalakad sa ulan pero nakatawa pa rin. Tumuloy sila sa isang heritage hotel sa Maynila. Hindi ito kasing kinang ng palasyo sa Dubai. Ang chandelier ay gawa sa kapis shells, hindi kristal. Parang plastic puna ng prinsesa. Ngunit nang buksan nila ang bintana at makita ang Manila Bay sa paglubog ng araw, nagbago ang mukha ng prinsipe. Hindi ito artipisyal na ganda, bulong niya. Ito ay natural at may kaluluwa. Kinabukasan, habang naglalakad sa hardin ng hotel, nagtaka ang prinsipe. Sa Dubai, gumagastos sila ng milyones para panatilihing berde ang disyerto. Dito, ang mga puno ng nara at akasya ay tumutubo ng malaya. Bakit parang hindi ito ginastusan, pero napakaganda? Tanong niya. Ipinaliwanag ng hardinero. Sir, sa Pilipinas po, hinahayaan naming yumabong ang kalikasan. Hindi po namin ito pinipilit. Inaalagaan lang po namin. Ito ang unang yumanig sa kanilang pananaw. Sa tanghalian,
Dinala sila sa isang kilalang Filipino restaurant para sa Kamayan-style na kainan. Sanay ang prinsipe sa truffles, caviar, at foie gras. Nang ihain ang sinigang na hipon at adobo, nagtaka siya sa simpleng presentasyon. Pero nang humigop siya ng sabaw ng sinigang, nanlaki ang kanyang mata. Ano ang lasang ito? Ipinaliwanag ng chef. Ang mga gulay po ay galing sa aming mga magsasaka sa Benguet at ang hipon ay sariwa mula sa dagat ngayong umaga. Ang asim ay mula sa tunay na sampalok, hindi powder. Napagtanto ng prinsipe na ang mangkok ng sinigang na nagkakahalaga lang ng ilang daang piso ay mas malinamnam pa sa gintong steak sa Dubai. Bakit ngayon ko lang nalaman ang ganitong sarap? Sa hapon, namasyal sila sa Intramuros. Sa Dubai, ang mga lumang gusali ay ginagaya lang at nilalagyan ng ilaw para sa litrato. Pero ang Fort Santiago at San Agustin Church ay daan-daang taon nang nakatayo. Habang naglalakad sa cobblestone streets, nakakita sila ng isang matandang kutsero na nag-aayos ng kalesa. Walang ganitong edad na nagtatrabaho sa Dubai. Tatang, bakit nagtatrabaho pa kayo? Tanong ng prinsipe. Ngumiti ang matanda na halos wala ng ngipin. Para po sa mga apo ko, sir. At masaya po akong ipinakikita ang ganda ng Maynila sa mga bisita. Bumili ang prinsipe ng simpleng sorbetes, dirty ice cream, mula sa bangketa. Nang matikman niya ang lasa ng ube at keso na gawa sa kamay, naiyak siya. Mas masarap pa ito sa pinakamahal na gelato. Dahil gawa ito ng may pagmamahal at pagsisikap, ang pinakatumatak sa kanila ay nang bumisita sila sa Quiapo Church. Nakita nila ang mayayaman at mahihirap, magkakatabing nagdarasal. Sa Dubai, hiwalay ang pwesto ng mayayaman. Dito, pantay-pantay ang lahat sa harap ng Diyos. Naramdaman ng prinsipe ang kapayapaan sa pagiging karaniwang tao. Nagpasya silang pumunta sa probinsya ng Batangas para makaranas ng mas tahimik na lugar. Sa halip na helicopter, pinili ng prinsipe ang mag-land trip para makita ang Taal Volcano. Namangha sila sa ganda ng lawa, isang bulkang gawa ng Diyos, hindi gawa ng engineer. Pagdating sa bayan, nagkaproblema. Puno ang lahat ng resort dahil sa mga na-stranded ng bagyo. Isang retiradong guro, si Ginang Reyes, ang lumapit sa amin. Kung nais niyo po, maaari kayong tumuloy sa aming munting bahay. Maliit lang po ito, pero malinis. Isang bilyonaryo, tutuloy sa bahay ng ordinaryong tao? Sa Dubai, imposible ito. Pero dahil sa pagod, pumayag ang prinsipe. Ang bahay ay isang simpleng bungalow na may maliit na kubo sa likod. Pagpasok nila, naramdaman nila ang init ng pamilyang Pilipino. Ang asawa ni Ginang Reyes at ang kanilang dalawang anak ay magiliw silang tinanggap. Walang aircon sa sala, electric fan lang, pero presko ang hangin. Ang hapunan ay simpleng pritong isda, gulay na pinitas sa bakuran, at kanin. Ang pinakamahalaga ay ang kwentuhan. Nakita ng prinsipe kung paano magtawanan ang pamilya. Sa palasyo, madalas silang kumain ng mag-isa sa kani-kanilang kwarto, dinadalhan lang ng katulong. Dito, nagsasalo-salo ang lahat. Ang yaman pala ay hindi pera, kundi ang oras na magkakasama, bulong ng prinsipe. Kinagabihan, nilagnat ng mataas si Princess Aisha dahil sa pagbabago ng panahon. Nagpanik ang pamilya. Sa Dubai, tatawag agad ng espesyalista. Dito, si Ginang Reyes ang kumilos. Kumuha siya ng bimpo, planggana ng tubig na may kalamansi, at pinunasan ang prinsesa. Pinainom siya ng mainit na salabat. Magdamag na nagbantay si Ginang Reyes sa tabi ng prinsesa. Hinahaplos ang noo nito at kinakantahan ng oyayi. Naramdaman ng prinsesa ang kalinga ng isang ina na bihirang maramdaman sa palasyo kung saan puro yaya ang gumagalaw. Kinabukasan, magaling na ang prinsesa. Niyakap niya si Ginang Reyes. Salamat po, nanay. Ito ang unang beses na naramdaman niyang inalagaan siya, hindi dahil trabaho ito, kundi dahil sa malasakit. Nang magpapaalam na, inabutan ng prinsipe ng pera ang pamilya, pero tinanggihan ito ni Ginang Reyes. Sir, ang pagtulong sa kapwa ay hindi binabayaran. Masaya po kaming nakatuloy kayo. Doon bumigay ang prinsipe.
Napaluha siya sa harap ng pamilya Reyes. Kaya kong bilhin ang buong bayan na ito, pero hindi ko kayang bilhin ang pagmamahal na ipinakita ninyo. Itinuro niyo sa akin ang tunay na yaman. Bago umalis ng Pilipinas, dumaan sila sa isang hot spring sa Laguna. Hindi ito gawa sa tiles na ginto, kundi natural na bukal mula sa bundok. Doon, naramdaman ng prinsipe ang tunay na pahinga. Nakipag-usap siya sa isang matandang naglilinis ng pool. Bakit masaya ka po kahit mahirap ang trabaho? Tanong niya. Sir, basta kasama ko ang pamilya ko at nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay ay para i-enjoy, hindi para magpayaman lang. Sagot ng matanda. Nang makabalik na ang linya ng eroplano pa Dubai, mabigat ang loob ng pamilya. Sa naiya, bago sumakay, sinabi sa akin ng prinsipe, Amina, sa Pilipinas ko natutunan ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na luho ay ang simpleng pamumuhay at wagas na pakikipagkapwa-tao. Pagbalik sa Dubai, nagulat ang buong kaharian. Ang gintong palamuti ng palasyo ay tila naging baduy sa paningin ng prinsipe. Ang unang ginawa niya, ipinabaklas ang isang marangyang kwarto at ginawang bahay kubo style na may mga halaman at kawayan. Doon na siya nagkakape. Tuwing umaga, hindi sa gintong dining hall, binago niya ang hardin. Sa halip na libu-libong imported na bulaklak, nagpatanim siya ng mga puno at halaman na natural sa klima ng disyerto, naaalala ang natural beauty ng Pilipinas. Nagtayo siya ng Philippine Cultural Center sa Dubai para ituro ang bayanihan at pagpapahalaga sa pamilya. Maraming mayayaman sa Dubai ang naengganyo sa kwento niya at nagsimulang bumisita sa Pilipinas. Hindi para sa luxury resorts, kundi para maranasan ang homestay at simpleng buhay. Kamakailan lang, tumawag sa akin si Prince Hado. Plano niyang tumira ng 1 taon sa isang probinsya sa Pilipinas, hindi sa hotel, kundi sa isang simpleng bahay. Gusto niyang maranasan ulit ang maging tao. Si Princess Aisha naman ay kachat na ang anak ni Ginang Reyes at nag-aaral na ng Tagalog. Sabi ng prinsipe, ipinanganak akong prinsipe, pero sa Pilipinas ko natutunang maging tao. Ang tunay na yaman ay nasa puso, wala sa bulsa. Dito nagtatapos ang kwento ng pagbabago ng buhay ng isang bilyonaryo dahil sa init ng pagtanggap ng mga Pilipino. Sana ay naantig kayo sa kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo, paki-like at subscribe para sa marami pang kwento ng inspirasyon. Maraming salamat po.